Kendall Tagalog Love Stories presents Pinunasan ni Isabela ang mumunting pawis na nararamdaman niya sa kanyang noo. Ella, halika na muna dito at kumain muna tayo. Agad siyang napalingon sa kanyang ina na nasa maliit na kubo. Napapikit siya dahil tumama sa kanyang mga mata ang liwanag ng araw. Opo, Nay. Tapusin ko lang itong 3 pang mga talong. Sigaw niya upang marinig siya ng ina. Anihan na ng mga gulay sa kanilang lugar, kaya naman ang mga tinanim niyang gulay noong nakaraang buwan ay heto at inaanin niya na ngayon. Masarap talaga sa pakiramdam na ang paghihirap niya sa ilang buwan na pagdidilig at paghuhukay ay ngayon ay may bunga na. Wow, Nay! Ang bango naman yung niluluto mo. Mukhang mapapadami na naman yung kain ko ah. Masayang wika niya habang tinitingnan ang niluto ng kanyang ina. Umupo na siya at inilapit pa ang muka sa pagkain upang mas amuyin. Aba, oo naman. Kailan ba naman hindi sumarap ang luto ko? Ikaw talagang bata ka. Tara na nga at kumain. Alam kong gutom ka na. Ngumiti siya sa ina, saka kumuha ng pagkain para sa kanya. Agad naman niyang kinuha ang pinggan na hawak nito. Ano ka ba naman, Nay? Ako na, hindi na ako bata. Kain na tayo. Ako na kukuha para sa akin. Umiling-iling ang kanyang ina. At nakangiting ibinigay sa kanya ang kakayahan para kumuha ng sarili niyang pagkain. Masaya silang nagsalo sa pagkain. Magmula noong iniwan sila ng kanyang ama, ay silang dalawa na lang ng kanyang ina. Nagtitinda lamang ng isda ang kanyang ina sa daan at siya naman ay madalas nasa bukid. Ang kinikita nilang dalawa ay sapat lang sa pangkain nila sa pang-araw-araw. Kaya naman tumigil na siya sa pag-aaral kahit pa 2 taon na lang ay tapos na siya sa kolehiyo. Kung nagpatuloy pa siya sa pag-aaral, ay tiyak na hindi magkakasya pa ang pera na kinikita nila. Kaya kahit nang hihinayang siya, pinaubayan na lang niya ang pagtatapos sa pag-aaral. Nay, ilalaho ko lang itong mga gulay sa palengke. Tutal, ubos naman na yung lako mong isda. Dito ka na lang po. Mukhang uulan kaya dapat hindi ka na lumabas ng bahay. Bilin ni Isabela sa ina habang iginagayak ang mga bayong na pinaglalagyan niya ng paninda. Ako ba ay bata para pagbilinan mo pa? Sige na, umalis ka na at mahirap kung ikaw naman ang aabutan ng ulan sa daan. Marahan pa siyang hinampas ng ina sa braso na ikinatawa lang niya. Opo, Nay, aalis na ako. Pabiro niyang hinalikan ng ina bago tuluyang nagpaalam dito. Malapit silang mag-ina sa isa't isa. Siguro ay dahil na rin sa sila lang dalawa ang kasama nila sa buhay. Kaya kahit na nahihirapan si Isabela sa pang-araw-araw na trabaho, ay kailanman hindi siya nagreklamo. Uy, ating ganda! Bili ka na ng gulay ko. Fresh na fresh ang mga ito. Agad namang lumapit sa kanyang babae na mukhang nabola niya. Fresh ba talaga to? Baka mamaya niloloko mo lang ako. Saad pa ng babae. Ay naku te, bukas sumama ka sa akin sa pamimitas ng mga yan ha, para sure ka. Sagot naman niya sa babae habang iwinawagayway dito ang talong niya. O siya, sige na nga. Dahil maganda ako, bibili ako sa'yo. Magkano ba yan? Pigil ang tawa niya dahil sa sinabi ng babae. Mukhang nabola niya nga ito. 20 lang ito te. O diba? Murang-mura na. Fresh pa. Kasing fresh mo. Ikinembot niya pa ang bewang habang binobola ang customer. Hay nako, tigilan mo nga ako at baka pakyawin ko na yung nilalako mo. Bigyan mo ako, 100 dyan. Gulat man, ay may malaki ang ngiti niyang inilagay sa plastic ang gulay na binili ng babae. Naku te, salamat naman. Ganyan talaga kapag magaganda eh. Hindi sila madamot sa pagbili. Tuwang-tuwang usal niya, ang babae naman ay mukhang nag-e-enjoy sa mga papuri niya.
Naubos agad ang paninda mo, Isabela. Malawak ang ngiti ng dalaga nang humarap siya kay Manang Rosa, isa sa mga nagtitinda sa palengke. Oo nga po, nakakatuwa nga at maaga ako makakauwi. Hinawakan niya ang bayong na naayos na niya para sa pag-uwi. Paano po yan? Mauuna na po ako, Manang. Kumaway siya sa matanda at ngumiti. Ingat! Malawak ang ngiti niya habang naglalakad pa uwi. Excited siyang ibalita sa ina na maaga siyang nakatapos magbenta. Natitiyak niyang bukas ay makakabenta na naman siya dahil may mga aanihin pa siya sa bukid. Nay, nakauwi na po ako. Masaya niyang anunsyo nang pumasok siya sa kanilang bahay. Inilapag niya sa mesa ang bayong at agad na hinanap ang kanyang ina. Nay, nandito po ba kayo? Sabi ko huwag kayo lalabas, diba? Nangunot ang kanyang noo nang hindi pa rin sumasagot ang ina. Nay! Nagtaka na siya nang makita ang tsinelas ng ina na hindi naman nagalaw sa tabi ng pintuan nila. Mabilis siyang pumasok sa kanilang kwarto. Nay! Malakas na sigaw niya nang makita ang ina na nakalupagi sa sahig at walang malay. Nay! Tulong! Mabilis niyang dinaluhan ng ina. Hinawakan niya ang pisngi nito, ngunit hindi pa rin gumagalaw. Nay, huwag kang magbibiro ng ganyan. Nay! Ang mga luha niya ay naglandas sa kanyang mga pisngi dahil sa biglaang pagkaramdam ng takot sa kanyang puso. Tulong! Tulungan niyo po kami! Ang nanay ko! Malakas na sigaw niya habang patuloy sa paghagulhol. Hindi nagtagal ay pumasok ang ilang kapitbahay nila at agad na binuhat ang kanyang ina pasakay sa isang jeep na pagmamay-ari ng kapitbahay nila. Naisugod agad ang ina sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Dok, kumusta po yung nanay ko? May bahid pa rin ng takot ang kanyang tono. Natatakot sa sasabihin nito. Nakaranas ng mild stroke ang nanay mo. Kinakailangan niya ng maayos na pahinga at maintenance. Kinakailangan rin niya ng monthly check-up bago pa lumala ang stroke ng nanay mo. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Dapat ba siya maging masaya dahil kahit paano ay hindi malubha ang nanay niya? O dapat siyang matakot dahil baka lumala yun sa oras na wala siyang maipangpagamot sa kanyang ina? Salamat po, Dok. Magkano po bang estimated na babayaran namin? Nagbabaka sakali siya na maliit lang. Dahil wala siyang nakatabing pera. 25K ang hospital bill nyo. Huwag kang mag-alala. Kasama na doon na pang isang linggong gamot ng nanay mo. Halos manghina ang tuhod niya dahil sa sinabi ng doktor. Saan naman siya kukuha ng 25,000? I don't want you! Get out! Malakas na sigaw ng panganay na anak ni Sebastian ang sumalubong sa kanya pagpasok pa lang niya ng mansyon. Napatingin sa kanya ang sekretarya. Mukhang alam na naman nila kung ano ang nangyayari. Umalis ka na! Get lost! You're not our mommy! Get out! Muling sigaw ng batang babae. Mabilis siyang umakyat sa kwarto ng mga ito para malaman kung anong nangyari. Leia, what's happening here? Galit na tanong niya nang buksan niya ang pinto. Sumalubong sa kanya ang yaya ng mga ito na nakaluhod sa sahig habang ang mga buhok ay magulo. Ang mukha rin nito ay luhaan. Sir! Hikbi ng panglimang yaya ng mga ito sa loob lang ng 2 linggo. She acted like her mother? Hindi siya si mommy. Hindi! Sigaw ni Leia at galit na tumingin sa kanya. Naihilamos na lang ni Sebastian ang palad sa muka at tiningnan ng bunso niyang anak na ngayon ay nakapangalumbaba lang at parang walang pakialam sa nag-iiyak na katulong. Can you behave yourself, Leia? For God's sake, 9 years old ka na. Nakita niya pagdaan ng muhis sa mata ng kanyang anak. Ang mga tingin nito ang nagpapaalala sa kanya na muli na naman siyang may nasabing mali. I hate you! Mabilis na lumabas ang batang babae sa silid habang galit na pinupunasan ng luha sa mga mata.
Sir, hindi dapat ganun ang sinabi niyo kanina. Usal ng kanyang sekretarya kaya nangunot ang noo niya at hinarap ito. Huwag mong pakialaman kung anong sasabihin ko sa anak ko. Matigas na usal niya. Nakita niya ang pagtayo ng bunso niyang anak sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. I know she hates you, Dad. Sobra. Ngumiti pa ito at umalis sa kwarto. Naiwan silang tatlo sa silid. Natigilan siya. Si Lawrence ay 7 taong gulang lang. Subalit ganun na magsalita. You may leave now. Luha ang tumingin sa kanya ang yaya ng mga anak niya. Sir, wag naman po. Kaya ko pong tiisin. Leave. You're fired. Wag ka nang babalik. Dahil sa takot ay napatayo ang babae sa pagkakaluhod at mabilis at tumakbo palabas ng silid. Sinabunutan niya ang sarili. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid ng mga anak niya. 4 na taon na simula noong mamatay ang asawa niya mula sa aksidente. 5 taon pa lang ang anak niyang si Leia at 3 taon naman si Lawrence. Mommy's girl ang anak niyang panganay, kaya naman malayo ang loob nito sa kanya magmula nang mawala ang kanyang asawa. Ginawa niya ang lahat para maging malapit sila. Lahat ng gusto ng mga ito ay binibili at binibigay niya. Sir, hahanap po ba ako ulit ng bagong yaya nila? Tanong ng kanyang sekretarya na hindi pa rin umaalis. Oo, at siguraduhin mong mas maayos na ngayon. Sa loob ng 4 na taon, hindi na niya mabilang kung ilang yaya ang nagkusang umalis o kaya naman pinapaalis niya dahil ayaw ng mga anak niya. Walang makasundo ang mga ito. Kahit ang mga katulong sa mansyon ay hindi mapaamo ang kanyang mga anak. I hate him so much. Ayoko kay Daddy. Narinig niyang sigaw ni Leia mula sa playroom ng mga ito. Papunta sana siya doon upang humingi ng tawad sa anak. Ate, huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Mahinang usal ni Lawrence sa kapatid. So what? Totoo naman eh. I hate him, pati mga yaya natin. I hate them. Gusto lang naman nila magpapansin kay Daddy. Ang akala ba nila okay si Daddy? Naikuyom niya ang kanyang kamao nang marinig ang sinabi ng anak. 9 years old lang ito. Ngunit kung magsalita ito ay parang muhing-muhi sa kanya. I want mommy. Humagulhol ang anak niya, kaya naman muling kumirot ang puso niya. Kung kaya niya lang na maibalik ang ina ng mga bata, ay ibibigay niya ang lahat. Uubusin niya ang pera na meron siya para maibalik lamang ito. Itinulak niya ng bahagya ang pinto ng playroom. Lumingon naman sa kanya si Lawrence. Ngunit si Leia ay nanatili sa pag-iyak. Marahan siyang lumapit dito. Anak, Leia, come here. Lumambot ang puso niya nang makitang luha ang muka ng anak. Hindi niya alam kung paano pa sasayahin ito. Ayoko, Daddy. I hate you, Daddy. Muling humagulhol ang anak, ngunit niyakap niya lang ito. Kahit pa, ang maliit itong kamay ay itinutulak siya. Sorry na. Gusto niyo bang mamasyal? Punta tayo kahit saan niyo gusto. Humihikbi pa rin ang anak, subalit paunti-unti na itong kumakalma. Ang anak naman niyang si Lawrence ay malawak na ngumiti. Yehey! Ate, you heard it? Mamamasyal daw tayo. Masayang usal ni Lawrence at niyugyug pa ang kapatid na yakap niya. That's not true. Daddy is busy. Huwag kang maniwala sa kanya. Masungit na usal ni Leia habang humihikbi pa rin. Nginitian niya lang ang anak at inilabas ang cellphone. Hello? Cancel my meetings today till tomorrow. Nakita niya kung paano umaliwala sa mukha ng kanyang mga anak. Kaya naman, bahagya siyang napangiti. Sige na mga anak, magbibihis lang ako at aalis na tayo. Parehong gumuhit ang mga ngiti ng dalawa at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Gaya ng inaasahan niya, ay nagiya ang mga anak sa carnival. Kahit pa ayaw niya doon dahil matao, ay wala siyang magagawa. Don't get far. Bilin niya sa mga anak. Dad, I want cotton candy. Bibong usal ni Lawrence habang tinuturo ang malaking cotton candy. Okay. Nakita niya naman ang pagbulong ni Leia sa kapatid.
Maya-maya pa ay kumublis sa hita niya si Lawrence. Dad, gusto ni ate ng balloons. Itinuro nito ang Hello Kitty na balloon. Tiningnan naman niya ang anak na ngayon ay nakaiwas na ng tingin. Okay baby. Napangiti siya habang binibili ang balloon na gusto ng anak. Here's your balloon, princess. Inabot niya sa anak ang balloon at agad naman itong tinanggap. Thank you. Mahinang usal nito na ikinangiti niya. Naupo na lang siya sa bench habang pinapanood ang mga anak na naglalaro. Oh no! May balloon! Narinig niya ang pagsigaw ni Leia dahil nabitawan nito ang lobo at tinangay ito ng hangin. Nagmadali siya sa pagtayo nang makita si Lawrence na hinahabol ang balloon na patungo sa kalsada. Lawrence! Sa kabilang banda, puyat at masakit ang katawan ang nararamdaman ni Isabela habang naglalakad patungo sa hindi niya alam na direksyon. Kadarating niya lang sa Maynila at hindi pala talaga biro ang lawak nito. Grabe naman, hindi ako updated na dapat pala nagdala ko ng mapa. Saan ako pupunta ngayon? Malakas na usal niya sa sarili. Dala niya ang bayong na may iilang lamang damit. Ayaw niya sanang iwan mag-isa ang kanyang ina sa probinsya ngunit wala siyang magagawa. Hindi sapat ang pagtitinda niya ng gulay para matustusan ang monthly check-up ng kanyang ina. Kailangan niya ng mas malaking halaga, ng mas malaking kita. Kahit mahirap ang mawalay sa kanyang ina, ay kailangan niyang tiisin para na din sa kanyang ina. Nakakapagod naman. Nagugutom na siya subalit wala siyang balak na gastusin ng 600 na binigay pa sa kanya ng ina. Ayaw na nga itong tanggapin, ngunit nagpumilit pa ito. Ang lawak-lawak pala dito. Saan ako maghahanap na mapagtatrabahuhan ko dito? May nakita siyang upuan, kaya naman agad siyang naglakad patungo doon. Napapagod na siya sa paglalakad. Nay, sayang, sana may pera tayo na malaki. Para sana kasama kitang naliligaw dito sa Maynila. Pabiro niyang usal sa sarili at saka inilapag niya ang bayong sa upuan na semento at ipinahinga ang mga paa. Tumingala siya at pumikit para makapag-relax ng bahagya. Hala yung bata! Napamulat siya ng mga mata nang may marinig siyang sigawan. Agad na natuon ang mga mata niya sa batang tumatakbo patungo sa kalsada. Nagpanik siya na makita ang papalapit na mga sasakyan. Bata! Wag! Nakalimutan na niyang maisuot ang kanyang sandals at mabilis na tumakbo para pigilan ng bata. Lawrence! Malakas na pagsalpok niya sa kung ano ang naramdaman, ngunit hindi niya yun pinansin. Bata? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Diyos ko! Papakamatay ka ba? May masakit ba sa'yo? Bihasa ata siya sa pagtakbo sa bukid, kaya mabilis niya nakuha ang bata bago pa ito mahagip ng sasakyan. Lawrence! May isang lalaki ang mabilis na umagaw sa kanya sa bata at niyakap ito. Ngayon niya lang napansin na nakasalampak pa rin pala sila sa damo na may mga simento. Miss, are you okay? Isang cute na batang babae ang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay malalim at malungkot. Ha? Oo, ayos lang ako. Masyadong mabilis ang pangyayari. Pero nasisiguro niya na okay naman siya. May blood po kasi sa forehead niyo. Sabi pa nito na mabilis na ikinalaki ng mga mata niya. Agad niyang kinapa ang noo at tiningnan ng kamay. Totoo nga ang sinasabi nito. Miss, are you okay? Do you want to go to the hospital? Dadalhin ka namin. Ngayon niya lang napagmasdan ng itsura ng lalaking umagaw sa kanya ng bata. Gwapo ito. Ang mukha ay parang isang Greek god at mukhang hindi pinagkaitan ng pagkakapinta sa mukha nito. Okay lang. At wala din siya pang ospital kaya okay lang din talaga siya. Here, let me help you. Tinulungan siya ng lalaki sa pagtayo. Ngunit, doon niya naramdaman ang paghapdi ng tuhod niya. Sabay-sabay silang napatingin sa kanyang tuhod. Kahit na nakapant siya, ay bakas doon ng dugo. Dad, let's get her to the hospital. May dugo!
Doon niya napagtanto na anak nito ang batang babaeng cute na may malungkot na mga mata. Hindi, okay lang. Wala rin kasi ako pambayad sa ospital eh. Nahihiyang usal niya. Mabilis siyang hinawakan sa kamay ng dalawang bata. No, it's not okay po. Let's go to the hospital na. Natatarantang sabi ng batang babae habang pinipilit ang daddy nito. Kami na ang bahala sa pagpapa-ospital. Kailangan mo ma-check para safe na din. Nasaan ang mga gamit mo? Nalulutang pa rin siya dahil sa pag-i-English na mag-ama. Imbes na katawan niya lang ang masakit, pakiramdam niya pati ulo niya na rin. Nandun po. Kinuha nila ang mga gamit niya bago sila sumakay ng kotse ng mga ito. Nahihilo ka po ba? Do you want to sleep? Oo. Nahihilo siya sa mga English ng mga ito. Nahihiya naman siya na pagtagalugin ng mga ito. Ayos lang. Yun na lang ang naisagot niya. Mabilis silang nakarating sa ospital. Hindi niya alam kung wala lang bang tao pero naasikaso siya agad. Ang mga sugat niya ay nalinis agad ng nurses. Thank you po for saving my little brother. Natuwa siya sa sweetness ng batang babae. Mahilig talaga siya sa bata. Dahil hindi siya nagkaroon ng mga kapatid. Ang kanyang ina naman ay gusto na rin magkaapo mula sa kanya. Subalit wala pa. Kasi wala naman siyang boyfriend. Kahit sino naman gagawin yung ginawa ko. Nakangiti niyang sagot. What's your name po? Ako, my name is Leana and this is my brother Lawrence. I'm 9, he's 7. Bibong pagpapakilala nito at naglahad pa ng kamay sa kanya. Malawak ang ngiti niya dito at tinanggap ang kamay nito. Ako si Isabella Ramirez, 25 na ako. Nakangiting pagpapakilala niya sa mga ito at malawak naman siyang nginitian ng mga ito. Do you live here po? Marahan siyang umiling sa tanong ni Lawrence. Taga-probinsya kasi ako. At saka nandito lang naman ako kasi kailangan ko ng trabaho para sa nanay ko. Nanlalaki ang mga mata ni Leia at malawak ng ngumiti. Do you want to live with us? Excited na tanong nito. Sakto naman na bumukas ang pinto at pumasok ang ama ng mga bata. Tumingin pa ito sa kanya na halatang narinig ang tanong ni Leia sa kanya. Tiningnan ni Sebastian ang babae na nakaupo sa hospital bed. Ang mga anak niya ay nasa tabi nito. Ngayon niya lang muli nakita ang mga anak na malapit sa isang babae. Do you want to take care of us? Like our yaya? Nagulat siya nang magmula pa kay Leia ang mga tanong na yon. Muli siyang napatingin sa babae na ngayon ay nagtatanong ang mga mata na nakatingin sa kanya. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? I'll pay you. Name your price. Nakita niya kung paano gumuhit ang pag-asa sa mga mata ng babae. Dahil doon, ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang puso. Talaga po? Oo naman. Gusto ko magtrabaho. Kahit anong trabaho, kayang-kaya ko yan. Masiglang usal ng babae. Ang mga mata nito ay nagniningning. Para bang nakakahawa ang kasiyahan ng babae. Ako nga po pala si Isabella. Pwede niyo po akong tawaging Isa, o Bella, o Ella. Pwede rin pong ganda. Narinig niya ang paghalakak ng kanyang mga anak, kaya naman labis ang gulat na naramdaman niya. I-cancel mo ang paghahanap ng yaya. Gulat na humarap ang sekretarya niya sa kanya. Po? Ulit pa nito. Nakahanap na mga bata ng yaya nila. Laglagan pa nga ng sekretarya niya dahil sa kanyang sinabi. Sir, ang mga bata po? Nangunot ang noo niya, ngunit agad din bumalik sa normal. Marahil ay gulat din ito katulad niya. May nakilala silang babae. Mukhang nagustuhan ng mga bata. Sila na mismo ang nagiya sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala ang reaksyon ng sekretarya. Kahit siya ay ganun din. Napailing na lang siya at itinuon ang atensyon sa mga papeles na nasa harap niya. Maagang natapos ang trabaho niya, kaya naman napagdesisyonan niya na umuwi na lang ng maaga. Napaisip siya bigla. Sigurado siya na ang maaabutan niya ay sigawan na naman sa mansyon.
Kasama ang sekretarya ay sabay silang bumaba ng kotse. Inaasahan niyang sigawan ng bubungad sa kanya ngunit nagkamali siya. No. Nagkatinginan sila ng kanyang sekretarya sa sigaw na yon. Mukhang nagkamali siya. Mukhang wala talagang tatagal sa mga anak niya. Saan naman sila kukuha ng panibagong yaya? Mabilis siyang umakyat patungo sa kwarto ng mga anak niya. Tita! No! Nagulat siya sa tagpo na naabutan niya. Maging ang tatlong nasa kwarto ay gulat din. Mabilis na tumayo si Isabela at yumuko. Ang mga anak niya ay mabilis na lumapit sa babae. Si Lawrence ay nakayakap sa binti ni Isabela at si Leia naman ay nasa kamay nito. What's happening? Hindi mawala sa sistema niya ang gulat. Naabutan niya na hindi makahinga sa katatawa ang anak na si Leia, na simula noong namatay ang ina nito ay hindi na nasilayan pang muli ang ngiti. Sir, huwag niyo pong pagalitan ng mga bata. Naglalaro lang po kami at nagkakatuwaan. Tarantang paliwanag ni Isabela na agad niyang pinutol. Ha? Ba't kayo tumigil? I live, go on. I won't disturb your playtime. Gumuhit ang saya sa mga ito. Umaliwalas ang mga mukha ng mga ito. Nag-squat naman si Isabela upang pantayan ang taas ng mga anak niya. Sabi ko sa inyo, hindi magagalit ang daddy niyo eh. Pareho silang nagkatinginan ng sekretarya niya. Maya-maya pa ay gumuhit din ang ngiti sa labi ng sekretarya. Sige na, sabihin niyo na. Narinig niyang usal ni Isabela sa mga anak. Napatingin naman siya dito na sinenyasan ng mga anak na lumapit sa kanya. Dad, we made cookies kanina. It's in our ref. Mahinang usal ni Leia na ikinagulat niya. Ito ang unang beses. Parang pakiramdam niya ay maiiyak siya dahil sa lambing ng boses ng anak. Dad, tikman mo ang gawa namin. Tinuruan kami ni Tita Bella. Lumuhod siya sa harap ng mga anak at marahang niyakap ang mga ito. Kahit anong lutuin niyo, titikman ko. Kahit ano. Madamdaming usal niya sa mga ito. Ngayon niya naramdaman na parang namimiss niya ang mga anak. Kahit pa araw-araw niyang nakikita ang mga ito sa loob ng 4 na taon, ay ngayon niya lang muling niyakap ang mga ito ng ganito. Halika na dad, try mo na po. Masiglang wika ni Lawrence na kumawala sa yakap niya at marahan siyang hinila palabas ng silid. Sinulyapan niya si Isabela na may konting ngiti, na para bang may na-achieve itong malaking bagay. Pinunasan ni Isabela ang patak ng luha sa kanyang pisngi. Sana ako din. Sana may daddy din ako. Pinunasan niya ang ilang luha pa bago naglakad at sumunod sa paglabas sa silid. Hi! Nagulat siya sa pagsalubong sa kanya ng isang babae. Hi. Pagbati niya din dito. Ako nga pala si Mina. Sekretarya ko ni Sir Sebastian. Napatigil siya sa paglalakad at hinarap ang sekretarya ng kanyang amo. Ako si Isabela. Yaya ako ng mga bata. Binigyan siya nito ng matamis na ngiti. Mukhang hindi lang ganun ang tingin sa'yo ng mga bata. Nagulat siya sa sinabi nito. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Ha? Saksi ako sa mga naging yaya ng mga batang yan. Hindi sila naging ganyan kahit kanino, kahit sa akin. Hindi nawawala ang matatamis na ngiti nito na bahagyang nagpakaba sa kanya. Bakit naman? Mababait naman ng mga bata ah. Nagtatakang tanong niya. Tumawa naman ito at tinapik siya sa balikat. Oh, Isabela, sa'yo lang mabait na mga bata. Hindi ko alam kung anong meron ka. Pero isa lang ang sigurado ako. They found something in you na naramdaman nilang safe sila sa'yo. Like, anong tawag doon? Oh, like their mother. Naiwan siyang nakatanga doon. Dahil sa sinabi sa kanya ni Mina, hindi niya iniisip ang mga ganito. Ngunit, grabe makagaslight sa kanyang sekretarya ng amo. Tita Bella taught us. Pagbibida ni Lawrence ang naabutan niya sa kusina.
Agad na natuon ang tingin sa kanya ng amo. Napakagwapo pala talaga nito. Lalo na kung galing sa trabaho at magulo ang necktie. Mukhang husband material din ito. Ang sarap nito. Narinig naman niyang papuri ni Mina habang nakangisi sa kanya. Napailing na lang siya at lumapit sa mga ito. Where did you learn this? Nagulat siya sa biglaang pagtatanong sa kanya ni Sebastian. Kay nanay. Mahilig kasi siya mag-bake. Pero dahil wala naman kaming oven, sakalan niya lang niluluto. Pagkukwento niya. Namiss niya tuloy ang kanyang ina. Nakapagpadala naman siya kaninang umaga dahil binigyan agad siya ni Sebastian ng pera. I want to meet Lola so I can learn a lot of recipes. Tuwang-tuwang usal ni Leia na ikinangiti naman niya. Nagawi ang tingin niya kay Mina na malawak ang ngisi sa kanya. Katulad kanina, ay hindi niya pinansin yun. Natutuwa lang marahil sa kanya ang mga bata. Tita Bella, come! Tikman mo ulit! Marahang hila ni Leia ang dahilan ng pagkakalapat ng balat niya sa katawan ni Sebastian. Naramdaman niya ang weirdong pagkakabilis ng tibok ng puso niya. Aalis na po ako, sir. Biglang pagpapaalam ni Mina. Nice to meet you, Isabella. Mauna na ako. Kumindat pa ito bago tuluyang umalis. Masarap ba, Dad? Napatingin naman siya sa reaksyon ni Sebastian. Malawak pa rin ang ngiti nito. Aha, sobrang sarap. Namimiss niya si Mommy. Natigil sa pag-iisip si Isabella nang biglang magsalita si Lauren sa tabi niya. Ha? Parang hindi niya ito narinig. Ate, missed our mom. I know she's been traumatized. Nakakaawa siya kesa sa akin. Lumamlam ang tingin niya sa bata. Napatulog na niya kanina si Leia. Napagod ito sa paglalaro nila. Kaya naman mabilis itong nakatulog. Halika nga dito. Mabilis namang lumapit si Lawrence sa kanya. Kaya naman niyakap niya ito. Walang mas nakakaawa sa inyo, okay? Pareho lang kayong nawalan. Huwag kang mag-alala. Hindi na malulungkot ang ate mo mula ngayon. Pagko-comfort niya sa bata. Hindi ka na po aalis? Ang mga mata nito ay lumamlam. May inaasahan na sagot. Kapag malalaki na kayo at hindi nyo na ako kailangan, aalis na ako. Kasi ano pang gagawin ko dito kung kaya nyo naman ang mga sarili nyo? Naramdaman niya ang malabig na bagay sa kanyang dibdib. Agad niyang tinignan ng bata na ngayon ay may luha na sa mga mata. Bakit ka umiiyak? Natatarantang usal niya. Natatakot siya na baka may nasabi siyang mali. Aalis ka din? Iiwan mo kami ni ate? Mas sinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Sinisigurado niya na mararamdaman itong hindi ito nag-iisa. Hindi pa ngayon. Kapag lang hindi nyo na ako kailangan. Bata ka pa, kaya matagal mo pa ako makakasama. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko na gustong lumaki. Desididong usal nito na ikinangiti niya. But a mother won't leave her child. Nagulat siya nang biglang magsalita si Leia. At mas ikinagulat niya ang sinabi nito. May katotohanan kaya ang sinabi ni Mina na inang tingin sa kanya ng mga bata? Na kaya mabait ang mga ito sa kanya dahil pakiramdam ng mga ito, siya ang ina nila? Pero hindi naman ako ang mami nyo. Isa pa, hindi sa ayaw ko pero yun kasi yung totoo. Tumayo si Leia at mabilis na yumakap sa leeg niya. But you are our mommy, Tita Bella. Be our mommy. We want to hire you as our mommy. Umiiyak na usal ni Leia na sa gulat niya ay sinabayan ni Lawrence. Nagtatantrums ba ang mga ito dahil lang gusto siyang maging ina ng mga ito? Pero hindi yun ganon. Kaya ko naman maging mommy niyo pero hindi literal. Kasi hindi niyo naman ako pwede maging stepmother. Naputol lang sasabihin niya dahil sa pagputol ni Leia. Bakit po hindi pwede? Tanong nito at pinakalma niya muna ang mga bata at pinunasan ng luha sa mga mata. Kasi ang pagiging stepmom ay kinakailangan na may aproba ng daddy niyo.
Kailangan ang magiging stepmom nyo ay nobya ng inyong tatay or ang magiging asawa niya maliban sa mami nyo. Hindi ba at love nyo si mom nyo? Tumango naman ng mga bata sa tanong niya. O di ba? Kung gusto nyo ako maging mom, need ako maging nobya o asawa ng dad nyo. Gusto nyo bang ganun na mangyari? Pagkaklaro niya ng tanong sa mga bata dahil mukhang hindi naiintindihan ng mga ito ang proseso. Opo. Napatampal siya sa noo dahil sa sagot ng mga ito. Nangingiti si Sebastian habang pinapanood ang frustrated na mukha ng dalaga. Kanina pa siya nakikinig sa mga ito at nawiwili siya sa mukha ng babae na mukhang nasistress na, ngunit natural na ganda nito ay hindi nawawala. Babies, makinig kayo ha. Hindi yun pwede. Kasi kung magiging asawa ko ng dad nyo, hindi na ang mami nyo ang asawa ng daddy nyo. Muling pagpapaliwanag ng dalaga. Nakakross ang mga braso sa harap ng dibdib at nakasandal sa dingding sa labas ng silid ng kanyang mga anak habang nakikinig sa mini conversation ng mga ito. But our mom is gonna po, tita. Pwede ka na po maging wife ni dad. Napanguso si Isabela na kinagiliwan niya. Napaka-cute ng dalaga habang pasensyosa na nagpapaliwanag sa mga anak niya. May sariling buhay ang daddy niyo. Hindi niya ako pwedeng pakasalan dahil gusto niyo ako maging mommy. Isa pa, yaya niyo lang ako. Ang daddy niyo ay sobrang yaman. Mga baby, kahit mahal ko kayo, niwala man lang ako sa kalingkingan ng daddy niyo. Wala na tayong pag-asa doon. Napabilib siya sa pagiging totoo ni Isabela. Bukod sa kanyang namayapang asawa, ay si Isabela ang nagpahanga sa kanya ng husto. Ang namayapa niya kasing asawa ay may kaya sa buhay. Napakamaalaga din ito. Mahinahon at mahaba ang pasensya. Ang pinakahinangaan niya sa dating asawa ay ang puso nito na kung magbigay ay bukal sa loob. Napakabuti ng kanyang asawa. Patungo sila sa bakasyon noon na maaksidente sila sa daan. Isang malaking truck ang sumalubong sa kanila. Namatay ang kanyang asawa habang yakap si Leia. Ang pagkamatay ng asawa ang dahilan kung bakit napalayo ang loob sa kanya ng mga bata. Mabait ka katulad ni Mommy. My daddy will surely like you. Narinig niya ang matamis na pagtawa ni Isabela kaya nabalik siya sa realidad. Ang nanay ko, nang iwan siya ni tatay, hindi na siya muling nag-asawa dahil sobrang mahal niya ang tatay. Sa tingin ko ay ganun din ang dad niyo. Marahil ay mababaitan siya sa akin. Ngunit hanggang dun lang yun. Minsan hindi talaga kayang pantayin ng kahit sino ang pagmamahal natin sa isang tao. Muling pagpapaliwanag ng dalaga sa mga bata na ikinabilib naman niya. Hindi niya akalaing may ganitong uri ng babae na malawak ang tingin sa buhay. Pwede niyo ako maging mommy na hindi konektado sa pakikipagrelasyon sa daddy niyo. Dahil hanggat kaya ko kayong alagaan, mananatili ako sa tabi niyo. Malawak nang umiti si Isabela at hinalikan sa noo ang mga bata. Nakita niya pa ang paglungkot ng itsura ng mga anak niya, ngunit agad yung binago ni Isabela. Huwag kayong malungkot, malay niyo naman magbago ang lahat. Sige na, matulog na kayo, anong oras na oh? Hindi nagtagal ay tumahimik na sa loob. Mukhang napatulog na nito ang mga bata. Nang dahan-dahan itong naglakad palapit sa pinto, ay marahan siyang lumayo. Nang maisara nito ang pinto ng kwarto ng mga bata, ay gulat itong napatingin sa kanya. Sir, kanina pa po kayo dyan? Nakahawak ito sa dibdib na mukhang nagulat talaga. Hindi naman, sisilipin ko sana mga bata pero nandyan ka pala. Nakita niya kung paano nakahinga ng maluwag ang dalaga na talagang ikinangiti niya ng palihim. Wow! Pwede ko ba makita ang sinulat mo? Nahihiyaman ay agad na inabot ni Leia kay Isabela ang ginawa nitong letter. Tita Bella, thank you for taking care of us for the last 5 months. I love you so much. Naiiyak siya habang yakap ni Leia sa likuran. Wow naman, nakakatouch naman baby ko. Niyakap niya ang alaga at hinalikan nito sa ulo. Tita, meron din ako for you.
Masayang iwinagayway ni Lawrence ang letter. Agad naman itong iniabot at binasa. Tita Bella, you are very pretty. I love you po at thank you sa masasarap na pagkain. Mahal ka po namin. Sa loob na 5 buwan ay mas napalapit ang loob niya sa mga bata. Napansin din niya ang pagbabago ng dating malulungkot na mata ni Leia na ngayon ay puno na ng kinang. Naging maayos na rin ang relasyon ng mga bata at ang ama nito. Thank you so much, Lawrence. Mahal ko din kayo. Niyakap niya ang 2 bata at hinalikan ng mga ito. Nasaan ang para sa daddy niyo? Nasabi kasi ng mga bata sa kanya na family week daw ngayon at kailangan magbigay ng letter sa kanilang parents. Dahil sa sitwasyon ng mga ito at ayaw naman niyang malungkot ng mga bata, pumayag siya na lang ay ipakilalang mommy ng mga ito. Meron din para kay daddy. Don't worry about it, tita. Inilabas ng mga ito ang letters nila para sa kanilang ama at iwinagayway sa kanyang harapan. Napahagikgik siya sa kakulitan ng mga ito. Tita, what's the time na po? Sabi ni daddy maaga siya ngayon. Nagtatampong usal ni Leia kaya hinawakan niya ang baba ng bata at itinaas. Nginitian niya si Leia at hinalikan sa noo. May 10 minutes pang daddy niyo. Sabi niya 10:30 di ba? 10:20 pa lang. Sigurado naman akong tutupad yung daddy niyo. Sinabi niya yun eh. Paninigurado niya sa nawawala ng pag-asa na si Leia. Muling gumuhit ang ngiti sa labi ng bata at muling magiliw na naghintay. Kahit siya ay kinakabahan na. Baka malate nga si Sebastian at masira naman ang magandang mood ng mga bata. Ayaw niya makaramdam ng disappointment ng mga ito. Tumingin siya sa relo at 10:25 na. 5 minuto na lang at kailangan na nilang umalis patungo sa school. Daddy! Masiglang sigaw ng mga bata kaya nabuhayan siya sa loob. Sa wakas. Babies! Masayang sinalubong ni Sebastian ng mga anak habang may hawak na 2 bouquet ng bulaklak. Nag-squat ito para salubungin ng halik ang mga anak. Flowers for you, my beautiful daughter. Kitang-kita niya ang pagbilog ng labi ng kanyang alaga hanggang sa pagkinang ng mga mata nito. Thank you, Dad! Humalik si Leia sa pisngi ni Sebastian na mas ikinangiti nito. Lumipat ang tingin sa kanya ni Sebastian na ikinabilis ng tibok ng puso niya. Tumayo ito at bahagyang naglakad patungo sa kanya. Para sa'yo. Hindi niya alam kung namula ba ang kanyang pisngi at nagulat siya dahil first time niya ito. Hala sir, salamat po. Nahihiyang usal niya at tinanggap ang bouquet ng bulaklak. Nakita niya naman na nagkukulitan na magkapatid habang malawak ang mga ngiti. Ang ganda mo ngayon. Papuri nito na mas ikinapula ng pisngi niya. Hindi niya natuloy alam kung paano haharapin ang mga mata ni Sebastian. Ay, always naman po maganda si Tita Daddy. Hirit pa ni Lawrence, kaya naman sinanyasan niya ang bata na wag itong maingay. Salamat, sir. Drop the sir. You can call me Sebastian if you want. Gulat pa ang puso niya dahil sa papuri nito. Ngayon naman, ay wag na daw itong tatawaging sir? Nakakahiya naman kung ganun, sir. Pinutol nito ang sasabihin pa sana niya. Okay lang, kahit wag muna akong tawaging sir. I don't mind. If you like, you can call me honey. Nasamid siya sa sariling laway dahil sa sinabi nito. Natawa tuloy siya para itago ang kilig na nararamdaman. Hay naku sir. Sebastian, tara na nga. Malilate na tayo para sa event ng mga bata. Natatawang usal niya at niyaya ang mga ito para makaalis na. Nag-stand out ang ganda ni Isabela para kay Sebastian. Nakasuot ito ng kulay pulang drop-waist dress dahil red ang kulay para sa family nila. Ang simpleng makeup nito ay mas nagpa-highlight sa ganda ng dalaga. God, you look gorgeous. Naibulong na lang niya habang tumatawa ito habang nakikipaglaro sa mga anak niya. Parang pakiramdam niya ay ito ang una niyang pag-ibig. Para siyang baguhan sa pag-ibig. Para siyang kinikilig. Makita lamang ang dalaga.
Dad, hindi ice cream si tita, pero feeling ko matutunaw siya. Makahulog ang wika ni Leia na nasa tabi na pala niya. Baby. Wala sa sariling tawag niya sa anak. Yes, Dad. Naging mas malapit na din sa kanya ang anak at ipinagpasalamat niya ang lahat kay Isabela. Mas naging malapit ito kumpara noon. Is it okay if your Tita Bella will be your mom soon? Nakita niya ang pagkinang sa mga mata ng kanyang anak. Bumakas ang saya sa mukha nito. Oo naman, Dad. Okay na okay sa amin yun. Masayang sagot nito sa kanya. Naging komportable ang puso niya. Mukhang ibinigay ito ng asawa niya sa kanya dahil alam nitong panahon na para sumaya sila. Seb! Leia! Anong pinag-uusapan niyo? Laro tayo! Masayang anyaya ni Isabela sa kanila. Para bang hindi nito alintana kahit nakadress. Basta nag-i-enjoy ito kasama ang anak niya. Nandyan na! Sinenyasan niya si Leia na i-secret muna nila ang napag-usapan. Nag-thumbs up lang sa kanya ang anak at kumindat. Naging masaya ang celebration ng family day. Nag-enjoy silang apat sa araw na ito kahit pa nakakapagod ang mga nilaro nila. This is the best day of my life. Masayang sambit ni Leia habang itinutulak niya ang swing nito. Ako din. Sigaw din ni Lauren sa kabilang swing na itinutulak naman ni Isabela. Natuon ang atensyon niya sa napakatamis ng ngiti ng dalaga. Pagod na si Isabela. Ngunit pinilit niya na hindi ipikit ang mga mata hanggat hindi sila nakakabalik sa mansyon. Kailangan niya pang asikasuhin ang mga bata sa pag-uwi nila. You can take a nap, Bella. Gigisingin na lang kita mamaya. Malamyos ng ngiti ni Sebastian ang nagbigay sa kanyang mga mata ng hudyat upang pumikit. Nagising siya sa mahinang tapik sa kanyang braso. Bella, we're here. Mukhang katitigil lang ng sasakyan sa harap ng mansyon nang gisingin siya ni Sebastian. Matamis ng ngiti nito bumungad sa kanya. Hi. Bati nito na ikinabilis ng tibok ng puso niya. Ipasok na natin ang mga bata. Umiwas siya sa mga tingin nito. Masyadong malalim at natatakot siyang mahulog. Lumabas na siya ng kotse at naghahandang gisingin ng mga bata ng marahan nang pinigilan siya ni Sebastian. Bella. Umiwas siya ng tingin nang iharap siya nito dito. Parang hindi ko na kaya. Doon siya tumingin sa lalaki. Nagtataka ang mga tingin niya na bumaling dito. I think I'm in love with you. Para siyang nabingi dahil sa biglaang paglakas ng tibok ng puso niya. Po? I'm in love with you, Bella. I love you. Hindi niya alam kung paano niya pakakalmahin ang puso niya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam na mahal na siya nito. Sir. Gusto niyang magsalita ngunit pinigilan siya ng binata. It's okay if you don't like me. But let me love you like how my kids love you. Dumagundong ang puso niya sa saya. Mahal kita, Bella. Hindi niya maitago ang ngiti niya dahil dito. Mas matamis pala kapag Tagalog. Iniangat nito ang baba niya habang hawak pa din ang kabilang kamay niya. Malapit na ang mukha nito sa mukha niya na may biglang sumigaw. Seb! OMG! Sebastian! Sa gulat niya, inaitulak niya palayo si Sebastian at napatingin sa babaeng patakbong lumapit dito. Nagulat siya ng diretsyo nitong niyakap si Sebastian at hinalikan ng pisngi nito. Ang mga ngiti niya ay mabilis na naglaho. Nakita niya ang gulat sa ekspresyon ni Sebastian. I missed you. Bakit hindi ka na tumatawag sa akin? Miss na kita, baby. Biglang kumirot ang puso niya dahil sa sinabi nito. Anong baby ang sinasabi ng babaeng to? Kanina lang ay nag-I love you sa kanya si Sebastian. Ngunit heto naman pala at may baby na ito. Tumalikod siya sa naglalampungan na dalawa at ginising na ang mga bata. Leia, Lawrence, nandito na tayo. Pinipigilan niyang mabasag ang boses niya dahil alam niyang
Nagbabanta na ang mga luha niya na kumawala. Tita? Kinukusot pa ng mga ito ang mga mata, ngunit matindi ang tingin sa mga mata niya. Papasok na tayo. Aniya at hinawakan sa kamay ang dalawa. Bumaba sa kotse ang mga ito at nagulat sa nakita. Leia! Lawrence! Oh my! I missed you too! Agad na kumawala ang dalawa sa babae at umismid. Nakita naman niya ang pag-irap ng babae. Auntie Pai? What are you doing here? Masungit na tanong ni Leia. I missed your daddy eh. And kakauwi ko lang from States, kaya dumiretso na ako dito. Maarting sagot nito. I hope hindi na po kayo umuwi. Sarkastikong usal ni Leia at tinalikuran ng babae. Humawak itong muli sa kamay niya. What the? Hindi na nila pinansin ang babae at agad na pumasok sa loob ng mansyon. Nang makarating sila sa kwarto ng mga ito, ay agad na nagtanong si Leia. Is she the reason ba't ka naiiyak, tita? Gulat niyang tinignan ng bata na kuryoso ang mga mata. Ha? Hindi naman ako naiiyak eh. Pagsisinungaling niya. Tita, di ba sabi mo bawal ang lies? Singit naman ni Lawrence. Don't mind her, tita. She's dad's ex-girlfriend. Wag mo na lang siyang pansinin. Usal naman ni Leia. Niyakap niya ang daddy niyo. Tinawag din niya na baby ang daddy niyo. At isa pa, mukhang may relasyon sila. Nakita niyang mapanuring tingin sa kanya ni Leia. Ganun talaga siya, tita. Masyado siyang touchy kay daddy kahit noon pa. But we don't like her naman po. Ikaw ang gusto namin for daddy. Pag-comfort sa kanya ng dalawang bata. Kayo talagang dalawa? Sige na nga. Maglinis na kayo ng katawan at magbihis para makapagpahinga na. Can you sleep here, tita? Nginitian niya naman ang mga ito. Of course. Why not? Masayang nagunahan sa CR ang dalawang bata, kaya naman tumayo na siya para maglinis sa kwarto niya. Baby, don't you miss me? Narinig niya ang maharot na boses ng babaeng may ngalang Pai. Pai, why are you even here? It's late. You should go home. Medyo kalmado ang usal ni Sebastian. Sumakit na naman ang puso niya dahil doon. I'll sleep here in your bedroom. I missed you. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Napahawak siya sa puso na maramdaman ang pagkirot nun. My kids will see you there. Kalmante pa din ang tono nito na akala mo normal lang ang pag-uusap. So what? Besides, ikakasal naman tayo, di ba? Napatakip siya ng bibig dahil sa sinabi nito. Ikakasal ang mga ito? Hindi ba? At ang sinabi sa kanya ni Leia ay ex na ito? Kanina lang ay siyang sinasabihan ni Sebastian na mahal siya nito. Ngunit heto pala ang totoo, na may pakakasalan nitong iba. Ang tanga niya para umasa sa salita nito. Hindi na niya makayanan pa makinig sa mga ito kaya naglakad siya patungo sa silid upang doon ibuhos ang kanyang mga luha. Ang kapal ng mukha mong paglaruan ng damdamin ko. Galit na usal niya sa lalaki, pero sinabi niya yun sa kanyang sarili. Sinisisi niya ang sarili dahil sa sariling katangahan. Tita, will you sleep with us? Narinig niya ang pagkatok ng mga bata sa kwarto niya. Pinahid niya ang mga luha at pinagbuksan ng mga ito. Oo naman, maglilinis lang ako ng katawan. Pinilit niyang pasayahin ang boses ngunit ang mga mapanuring tingin ng dalawa ay hindi siya nakaligtas. Hintayin ka po namin dito para sabay na tayo pupunta sa room. Wika ng mga ito at lumapit sa kama niya. Umalis ka na, Pai. Bella may think something wrong. Umirap si Pai sa kanya at nagpatuloy sa paghaplos sa kanyang braso na agad niyang tinanggal. Bella, your babysitter? You're kidding, right? Nagpanting ang tenga niya sa itinawag dito kay Bella. Hindi lang siya babysitter. Get out now, Pai. Habang hindi pa nandidilim ang paningin ko sa'yo. Gulat ang babae
Ngunit ngumisi din agad. Chill, masyado ka naman nagiinit agad eh. Tumayo siya at lumayo sa makulit na babae. Umalis ka na please lang. Ayoko mag-isip ng negatibo si Bella. Umalis ka na! Galit na sigaw niya dito. Napatigil ang babae at napalunok. Itinaas nito ang mga kamay na senyales sa suko na ito. Fine! Ito na! Aalis na nga diba? Humigpit ang hawak niya sa wine glass na kanina pa nasa kamay niya. Shit! Mahinang sigaw niya nang muli niyang maalala ang gulat at sakit sa mga mata ni Bella kanina. Gusto niyang magpaliwanag dito. Ngunit natatakot siya na baka may mga naisip na itong mali. Kailangan ko siya makausap. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nakakausap ang dalaga. Inayos niya ang sarili at lumabas ng silid. Agad siyang lumapit sa pinto ng kwarto ng dalaga. Bella? Kumatok siya doon, ngunit walang sumasagot. Nang pihitin niya ang doorknob ay bukas yun. Ngunit labis na lang ang takot niya nang wala sa silid ang dalaga. Mabilis siya nagtungo sa kwarto ng mga bata upang doon tignan ang dalaga. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakayakap ito sa mga anak niya at payapang natutulog. Kala ko iniwan mo na ako. Mahinang bulong niya sa payapang natutulog na dalaga. Nawala ang takot niya at tuluyang kumalma. Malaki naman ang kama sa silid ng mga bata, kaya naman sa isang dulo ay pumwesto siya doon. Magpapahinga muna siya saglit at aalis din maya-maya. Gusto niya lang tabihan ang pamilya niya. Nagising si Isabela na masakit ang ulo. Marahil ay dahil sa pag-iyak niya kagabi. Naramdaman niya ang mabibigat na nakapatong sa ibabaw niya. Nang magmulat siya ng mata, ay halos magulat siya nang makita si Sebastian na katabi nila sa kama. Ang tatlong tao na ito ay nakayakap sa kanya, kaya naman pala ang bigat ng nararamdaman niya. Kaya naman pala eh. Bulong niya sa sarili at marahang inalis ang mga kamay ng mga ito. Hindi siya tumabi kay Pai? Napapangiti niyang tanong sa sarili. Ang gwapo pa din talaga ni Sebastian kahit natutulog. Gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang hindi ito tumabi sa babaeng yun. Magaan ang loob niyang bumaba sa kusina para magluto ng agahan. Manang Lydia, ang aga niyo naman po. Bati niya sa mayordoma. O iha, gising ka na pala, ang mga bata. Tulog pa po, malalim ang tulog dahil katabi ang kanilang ama. Malawak nang ngumiti ang mayordoma at lumapit sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, iha. Nagawa mong paglapitin ng mag-aama. Saksi ako sa hirap na dinanas ni Senyorito Sebastian. Ngumiti din siya dito. Wala naman po akong ginawa, manang. Inilabas ko lang ang tunay nilang nararamdaman para sa tatay nila. Kailangan lang naman yun. Yung bahagyang kiliti. Biro niya pa dito at napansin niya kasi na parang naluluha na ang mayordoma. Salamat talaga, iha. Para kang ibinigay sa kanila ni Madam Angeline. Ngumiti na lang siya dito at sinuri na ang niluluto nitong umagahan. Wow! Nice timing. The babysitter is here. Hindi na siya nagulat sa boses nito. Ngunit sa presensya nito ay oo. Ang akala niya, umalis na si Pai. Hindi ako babysitter. Matigas na sagot niya rito. Ngayon niya lang napansin na hindi naman pala maganda ang babae. Maputi lang at sexy. Tapos wala nang pamantay sa kanya. Ano? Katulong? O baka naman mga akit lang? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mampay. Huwag kang mga alamanang. Katulong ka lang. Uminit ang ulo niya sa sinabi nito. Hoy, ang tabas ng dila mo ah. Ang puti mo pero yung ugali mo kasing itim ng budhi mo. Galit na usal niya dito. May what? Sigaw nito at lumapit sa kanya. Huwag mo akong Englishin. Kahit patingnan mo ko na mabuti, hindi magiging kapareho ng mukha ko ang mukha mong mukhang paa. Naramdaman niya ang malakas na sampal nito sa kanya. Nagulat naman ang mayordoma, kaya napatakip ito ng bibig. You should know your place, babysitter. Me and Sebastian are getting married very soon. Huwag kang epal. Banta nito sa kanya, kaya kumuyom ang kanyang kamao.
kasunod ng pagkadurog ng puso niya. Narinig niya na yun kagabi, ngunit masakit pala kapag inulit pa. Ni hindi ka nga tanggap ng mga bata, tas mag-a-assume ka na ikakasal kayo ni Sebastian? Natawa siya sa sariling sinabi. Mukhang nakakalimutan niya ng sinabi niya noong una. Nakagustuhan pa din ng ama ng mga bata ang masusunod. Ikaw ang wag mag-assume. Your purpose here is just to babysit the kids. That will be my kids soon. My place here is I'm the future queen of this mansion. Para siyang sinasampal ng katotohanan sa mga sinasabi nito. Ngunit hindi naman niya hahayaan na durugin lang siya nito. Then enjoy. Sigurado naman ako mas gusto ko ng mga bata kaysa sayo. Matapang niyang sambit at kahit papaano, mas mataas ang tiwala niya sa mga bata. Ang mga ito ang dahilan kung bakit siya nagtagal sa mansyon na ito. Oh Bella, kung matapang ka ng ganito dahil sinasabihan ka ni Sebastian na he loves you, wala yang tapang mo. Kung kani-kanino niya lang naman sinasabi yun. Hindi ka espesyal. Huwag kang delusional. Doon ay para siyang sinampal pa nito. Ngunit mas masakit kumpara sa literal na sampal. May katotohanan ba ang sinasabi nito? Hindi ako delusyonada. Kumayom ang kanyang kamay. Pinipigilan ng emosyon na bumigay sa harap ng babae na to. I'll leave now. Don't worry, babalik naman ako. Huwag mo ako mamiss ha, babysitter. Tinapik-tapik pa nito ang pisngi niya, kaya mas doble ang pagtitimping ginawa niya. Wala pa din siyang karapatang manakit ng kapwa. Iha, ayos ka lang ba? Kinuha niya ang bayong sa ilalim ng kama at inilagay niya doon ang mga damit na tanging dala niya noong unang pumunta siya dito sa Maynila. Pinahid niya ang mga luha at lumabas ng silid. Iha, huwag kang padalos-dalos. Tulog pa si senyorito, maging mga bata. Ano na lang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang aalis ka? Natatarantang usal ng mayordoma habang pinipigilan siya sa pag-alis. Manang, hayaan niyo na po ako. Hindi na din naman po ako kakailanganin. Okay naman na po ang relasyon ng mag-aama. Luhaan siya, ngunit pinipilit pa din niya na pakalmahin ang sarili. Diyos ko, kang bata ka? Huwag kang umalis. Yung mga bata, malulungkot sila. Pinunasan niya ang mga luha habang humihikbi pa rin. Kailangan ka nila, Isabela. Kakailanganin ka nila palagi. Huwag mo silang iiwan. Umiiyak na pakiusap ng mayordoma. Pasabi po na mahal ko sila, Manang. Mahal na mahal ko sila. Niyakap niya ang mayordoma at mabilis din na kumalas at tumakbo palabas. Isabela! Hindi kakayanin ng puso niya kung masasaksihan niya pa ang kasalan na magaganap sa pagitan ni Pay at Sebastian. Hindi niya makakayanan na ang lalaking minahal niya ay ikakasalang sa iba. Hindi niya kaya yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Tanggap na niya sa sarili na kahit kailan, hindi siya nagiging ina ng mga bata. Siguro nga ay totoong ilusyonada siya. Dahil siguro, hindi naman talaga niya deserve lahat. Senyorito! Sir! Malakas na sigaw ng mayordoma ang nagpagising kay Sebastian. Nangunot pa ang noo niya dahil ito ang unang beses na sumigaw ito para bang nasusunugan. Senyorito! Manang, ano po ba yun? Nagising na din ang mga anak niya na ngayon ay nagkukusot ng mga mata. Si Isabela po kasi lumanda sa mga luha nito, kaya naman agad siyang napatayo at lumapit dito. Anong nangyari sa kanya? Pumunta po si Mampay dito kanina. Pinutol niya yon dahil sa kabang naramdaman. Ano nangyari kay Bella? Umalis po si Bella. Umalis na po siya. Nabingi yata siya sa narinig. At tila wala siyang maayos sa pandinig ngayon dahil sa sinabi ng mayordoma. No! May tita! Mabilis siyang tumakbo palabas at pinuntahan agad ang kwarto nito. Nandun pa din ang mga gamit nito, maliban lang sa mga dating damit ng dalaga. Guard! Hanapin niyo si Bella ngayon na! Galit na sigaw niya at mabilis na hinagilap ang kanyang cellphone.
Hello? Mina? Umalis si Isabela. Find her immediately. Walang cellphone si Isabela, kaya paano niya ito makokontak? Saan niya hahanapin ang dalaga ngayong umalis na ito? Mabilis siyang lumabas ng mansyon at inilabas ang kotse. Tinawagan niya ang lahat ng security guard upang maharang si Isabela kung sakaling makita ito. Sir, walang trace eh. Masamang balita ang itinawag sa kanya ni Mina, kaya naman naihagis niya ang cellphone. Bella, wag mo kong iwan. Sumakit ang puso niya. Ito ata ang mas masakit simula nung namatayan siya ng asawa. Para na naman siyang iniwan na walang makapitan. Paano na siya ngayon? Ngayong wala siyang mahawakan. Bella. Hinang-hina na usal niya habang tinatawag ang pangalan ng babaeng mahal niya. Dad, nakita niyo ba si tita? Malungkot siyang umiling. Nakakuyom ang mga kamao. No! Dad, huwag kang pumayag na hindi siya makita. We should find her. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano na kami kung di niya kami balikan? Humagulhol ang anak niya na dahilan ng panghihina niya. Niyakap niya ito at dinamayan sa pag-iyak. Katulad nito, nasasaktan din siya. Tahimik na umiiyak si Lawrence kaya niyakap niya ito. Umalis na si Tita Bella. Iniwan niya na tayo. Hikbi nito na ikinadurog ng puso niya. Ngayon niya lang naisip na hindi pala basta ina ang tingin ng mga anak niya sa dalaga. Kung hindi tahanan, ito ang tahanan ng mga anak niya. Na kahit nasan man sila, ayos lang basta kasama ang dalaga. Hanapin niyo po siya, Dad. Hanapin niyo po si Mama. Natigilan siya sa sinabi ni Leia. Tuluyan ang pinakawalan ni Leia ang mami niya dahil sa pagmamahal na binigay at pinaramdam sa kanila ni Isabela. Walang kapantayon. Walang katulad. I will, anak. Hahanapin ko ang mama niyo. Ibabalik ko siya sa atin. Pangako niya sa mga ito. Why would you waste your time finding her? I'm here. Nag-init ang dugo niya nang marinig ang boses ng babaeng rason kung bakit umalis sa kanila si Isabela. Ito ang sumira sa masaya nilang pamilya. Maayos na sila ngunit nagpakita pa ito. Umalis ka sa harapan ko. Baka hindi kita matansya. Wow! Hindi ka dapat nakikipag-usap ng ganyan sa future wife mo. Natatawang usal pa nito. Kailan ko sinabing papakasalan kita? Maliban kay Angeline, ay tanging si Bella lang ang nakikita kong papakasalan ko. Hindi ikaw. Umalis ka na. Umalis ka! Galit na galit siya. Hindi maalis ang galit niya hanggat hindi niya na ibabalik si Bella. But, guard, paalisin ang babaeng yan at huwag nang papapasukin dito. Utos niya sa mga gwardya na agad sinunod ng mga ito. No! You can't do this to me! Sigaw pa ng babae, ngunit wala na siyang pakialam pa. Kailangan niya makita si Bella. Siya ang rason kung bakit umalis si tita. Siya ang dahilan. Umiiyak na sigaw ni Leia at nanghihinang niyakap ang teddy bear na regalo ni Bella sa kanya. Sabi niya hindi niya kami iiwan. Sabi niya dito lang siya palagi. Hagulhol nito na parang tusok sa puso niya. But always remember that your tita loves you. Hahanapin natin siya. Hahanapin natin siya kahit saang sulok pa yan ng mundo. Yumakap sa kanya si Leia, kaya niyakap niya din ito. Hindi natin hahayaan na mawala ulit siya, diba, Daddy? Saad ng bata na siyang ikinatango niya. Nagsisisi siya na hinayaan niyang bumalik at magpakita pa si Pai sa kanilang mag-anak niya. Ella, halika na, kakain na tayo. Malambing na tawag sa kanya ng kanyang ina. Malaki ang ngiting ipinukaw sa kanya nito. Napapikit siya dahil sa liwanag ng araw na tumama sa kanyang mga mata. Ayan na po, Nay. Tapusin ko lang po itong mga display na paninda. Sigaw niya at mabilis na tinapos ang pag-aayos ng mga bagong paninda para makakain na sila ng ina. Wow, Nay, grabe! Pulang kupas! Ang bango-bango pa din ang luto mo.
Malawak na ngumiti ang ina at marahan siyang tinapik sa balikat. Ikaw talagang bata ka. Hindi mo ako customer, kaya wag mo na akong bulahin. O siya, kumain na tayo. Masaya silang nagsalo sa pagkain. Ilang buwan na simula nang umuwi siya ng probinsya nila. Sapat na ang ipon niya para makapagpatayo ng maayos na bahay, kaya yun ang inuna niya. Para na din maging komportable ang kanyang ina. Ang kanya pang ina ay may naitago pang pera na ipinadala niya, kaya nakapagpatayo sila ng maliit na sari-sari store. Salamat anak ha. Napatigil siya sa pagkain sa biglaang sinabi nito. Para saan naman, Nay? Itinuloy niya ang pagkain niya dahil masarap ang luto ng ina. Sa lahat, ang tapang mo anak. Nakipagsapalaran ka sa Manila para sa akin. Nginitian niya ang ina. Naka-recover na ang kanyang ina, kaya naman wala na siyang mahihiling pa. Nay, wala akong hindi kayang gawin basta para sa'yo. Gagawin ko po ang lahat para sa mahal kong nanay. Masayang usal niya at sinandukan pa ng pagkain ng kanyang ina. Kaya Nay, huwag ka na magkakasakit. Mahirap ang malayo sa'yo. Namimiss kita. Tinawanan siya ng kanyang ina, kaya naman muli siyang nagpatuloy sa pagkain. Nalulungkot din siya. Nangungulila sa yakap ng kanyang mga alaga na itinuring niyang anak. Madalas masakit. At namimiss niya rin si Sebastian. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng pagmamahal niya para dito. Anak, ayos ka lang ba? Napansin niya ang kanyang ina na nakatitig pala sa kanya. Nasa balkonahe siya ngayon at nagpapahangin nang mapansin siya ng ina. Nay? Oo naman po. Sagot niya dito. Binigyan lang siya nito nang nagtatanong na tingin. Sige, sabi mo eh. Hinayaan siya ng kanyang ina na bumalik naman sa loob. Kasal na kaya sila? Wala siyang balita sa mga ito. Marahil ay nagpakasal na ang dalawa. Siguro ay natanggap na din ng mga bata ang babaeng yun. Ano pa nga ba magagawa niya? Nak! Nak! Paulit-ulit na tawag sa kanya ng ina mula sa ibaba. Po! Ibinaba niya ang kanyang paa sa pagkakataas para mapuntahan ang kanyang ina. May bisita ka! Nangunot ang kanyang noo, pero ipinagsawalang bahala niya lang yun. Wala naman siyang kakilala na bibisita sa kanila. Pababa na po! Naglakad siya pababa habang inaayos ang damit na medyo nagusot pala sa pag-upo niya sa balkonahe. Hindi pa siya tuluyan nakakababa nang makita niya agad ang pamilyar na figura. Leia? Lawrence? Halos mahulog siya sa hagdan nang patakbo niyang lapitan ng mga bata. Ang gulat na ina niya ay hindi nagsalita at nakatingin lang. Tita! Nakita ka din namin! Umiiyak ang mga ito na ikinalambot ng puso niya. Paano kayo nakapunta dito? Sinong kasama niyo? Ba't kayo nandito? Hindi niya alam kung anong uunahing itanong sa mga ito dahil sa gulat at tuwang nararamdaman niya. Hinanap ka po namin. Hindi kami tumigil hanggang sa matuntun ka. Hinanap ka namin, Mama. Natigilan siya at napahikbi sa itinawag sa kanya ni Leia. Hindi niya alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam na matawag na Mama. Tita, namiss ka po namin. Hikbi ni Lawrence at mas mahigpit siyang niyakap. Namiss ko din kayo. Sorry. Sorry kung umalis ako nang hindi nagpapaalam. Namiss ko kayo. Niyakap niya ng mahigpit pa ang mga bata na lalong nag-iyakan. Si Daddy, hinanap ka kung saan-saan. Hindi siya tumigil. Tinupad niya ang promise niya sa amin. Gulat siya sa sinabi nito. Kasama ba ang ama nila sa pagpunta dito? O pinahanap lang siya dahil nakukonsensya ito? Anong promise? Kinakabahang tanong niya. Naibabalik ka niya sa amin. Naibabalik niya ang mama namin. Lumukso ang puso niya. Para bang umaasa na sana ay hindi pa muling nagpakasal ang lalaking minamahal. Ngayon naman ay ang pangako ko sa sarili ko ang tutuparin ko. Napaatras siya sa gulat
dahil sa boses na namiss niya ng sobra. Hindi niya lubos isipin na muli niyang maririnig ang boses nito. Sebastian! Lumapit ito habang may hawak na buki ng bulaklak. Mas gumwapo ito ngayon. Marahil ay dahil medyo humaba ang buhok nito. Mas mukha itong matured at intimidating. Hi, ang ganda mo ngayon. Matamis ang ngiti nito at ibinigay sa kanya ang bulaklak. Napaluha siya ng tuluyan na makalapit ito sa kanya. Miss Bella, can I hire you as my kid's mother? Nangunot ang noo niya sa tanong nito. Pati ang mga bata ay napasapo sa noo. I mean, will you be my wife? Nanlalaki ang mga mata niya. Sigurado na ba ito sa tinatanong sa kanya? Seb, kung dahil lang sa guilt to. Nahihirapan ang puso niya dahil paano kung guilt lang ito? Ayaw na niyang muling masaktan. Let me explain everything, honey. Lahat ng sinabi sa'yo ni Pai that day ay pawang kasinungalingan. Hinanap ka namin agad matapos sabihin ni Manang na umalis ka. Halos babaliw kami kakahanap sa'yo. Ikaw ang mahal ko, Bella. Para akong namatay nang umalis ka. Naglandas ang luha sa mga mata ni Sebastian na nagpakirot sa puso niya. Ito pa lang hindi niya makakaya. Ang makitang umiiyak ang lalaking mahal niya. Hindi tumigil si Daddy, Ma. Hinanap ka niya kung saan-saan. Segunda ni Leia. Hindi na siya nagpapahinga. Mahanap ka lang po. Dugtong naman ni Lawrence. Ang kanyang puso ay walang pagsidla ng tuwa. Hindi niya akalaing nag-aksaya siya ng buwan para lang sa wala. Pinahirapan niya pa ang mga ito sa paghahanap sa kanya. Kaya Bella, will you marry me? And please, spend the rest of your lives creating new amazing memory with me? Napatakip siya ng bibig dahil sa pag-ulit sa tanong nito. Akala niya inananaginip siya. Ito pala ay totoo na. Oo, gusto ko magpakasal sa'yo. Kasama yung 2 anak natin. Masayang sagot niya dito. Labis ang kabang nararamdaman ni Sebastian habang kaharap ang ina ni Isabela. Kung kay Isabela pa nga lang ay grabe na ang tibok ng puso niya, paano pa kaya sa babaeng nagsilang sa napakagandang babaeng iniibig niya ngayon? Nais siya po si Sebastian, ang lalaking una at labis kong iniibig. Kumabog pa ang puso niya sa inusal na pagpapakilala sa kanya ni Isabela. Magandang araw po. Pasensya na po kung nauna ko pang alukin ng kasal si Isabela kaysa magpakilala at magpaalam sa inyo. Nahihiyang usal niya dito. Matamis na ngumiti ang nanay ni Isabela at binigyan siya ng tingin na nagniningning. Ikaw pa lang dahilan ng biglaang pagbabago ng aking unika iha. Ikinagagal ako makilala ka, Sebastian, at ang aking mga apo. Magiliw ang mga anak niyang lumapit sa ina ni Isabela at niyakap ang mga ito. Lola, thank you po for bringing Tita Bella to the world. Masayang usal ni Lawrence at ni Leia habang emosyonal na nakatingin sa kanila. Naglandas sa mga luha niya sa pisngi. Hindi alam ni Sebastian kung ilang beses na bang tumulo ang mga yun simula na makilala niya si Isabela. Hindi dahil sinaktan siya nito, kundi dahil labis ang kasiyahan ang nararamdaman niya. I love you, Dad. Mahinang usal ni Leia habang tinapunan siya ng flying kiss. I love you. Bulong niya, natiyak niyang narinig ng bata. Here comes the bride! Dahil sa anunsyong ito, ay mas kubalabog pa ang puso niya. Ang napakagandang si Isabela ay naglalakad patungo sa altar kung saan siya nakapwesto. Sa tabi nito ay ang ina na malawak na nakangiti. Subalit halata ang pamumulat ng mga mata na malamang galing sa pag-iyak. Nang magtama ang mga mata nilang dalawa, ay parang nagkaroon ng usapan ng kanilang mga puso. Parang nagkakaintindihan ito, kaya't pareho na lang silang napangiti dahil sa labis na kasiyahan. Ingatan mo ang anak ko, ang aking prinsesa. Emosyonal na usal ng ina ni Isabela
nang ibigay nito ang kamay sa kanya. Nay naman. Naiiyak na sambit ni Bella. Pangako po, Nay. Nginitian sila ng matanda at tuluyan na silang iniwan doon upang masimulan na ang seremonya. Napakaganda mo, Bella. Bulong niya dito nang humarap na sila sa altar. Nakita niya ang maningning na ngiti ni Bella na nagpakontento sa kanyang puso. Hindi niya akalain na muli siyang iibig. At ang iibigin niya pa ay isang babaeng may ekstraordinaryong katangian. Ang pinakamagandang babae na nakilala niya sa buong buhay niya. Mahal kita, Mrs. Isabella Guillermo. Ang puso niya ay nagdidiwang nang hawakan niya ng marahan ang pisngi ng kanyang asawa at bigyan nito ng matamis na halik. Mahal na mahal din kita, aking asawa. Maligayang usal ni Bella at niyakap siya. Ang kanilang pagsasama ay mas naging malalim at napuno ng saya. Ang dating mansyon ng mga Guillermo na tanging sigaw lamang ng kanyang mga anak ang marinig dahil sa pagkamuhi sa kanilang kasambahay, ay ngayon puno na ng liwanag at tawanan. Dad! Si Mama! Nabitawan ni Sebastian ang kutsilyong hawak dahil naghihiwa siya ng prutas para sa kanya mag-iina. What happened, Leia? Tarantang tanong niya habang papalapit dito. Nagsusuka po siya. Nasa CR siya. Dad, what will happen to Mama? Natatarantang tanong din ng mga bata at mabilis siyang hinila kung nasa ng CR na pinasukan ng kanyang asawa. Doon ay naabutan niya si Lawrence na umiiyak habang hinahagod ang likod ng kanyang asawa. Daddy! Umiiyak na tawag sa kanya ni Lawrence. Okay lang ako. Ba't ba kayo umiiyak? Mabilis niyang dinaluhan ng asawa at marahang hinaplos ang pisngi nito. Han, anong nararamdaman mo? Medyo nahihilo lang. Hindi na nito natapos sa isasagot nang bigla itong mawalan ng malay. Mabuti na lang at nasalo niya ito sa kanyang bisig. Han? Han! Mabilis niyang kinarga si Bella upang mabilis na maisakay sa kotse. Umiiyak naman si Leia maging si Lawrence. Natataranta siya ngunit umisip agad siya ng dapat gawin. Leia, tawagan mo si Mina. Pakisabi, ihanda ang ospital. Agad namang tumango sa kanya si Leia. Nang lumabas ang doktor, ay agad nilang sinalubong na mag-ama ito. Ano pong nangyari sa mama namin? Agad na tanong ni Leia. Doc, is my wife okay? Nag-aalalang tanong niya at natatakot sa maaaring isagot nito. Mr. Guillermo, kids, huwag kayong mag-alala. Your wife and your mom is very okay. Nakangiting usal nito na ikinakunot ng noo niya. Doc, nag-collapse yung asawa ko tapos okay siya? Paano mo nasabi yun? Mr. Guillermo, normal lang yun para sa mga nagdadalang tao. Ang na-experience kanina ni Mrs. Guillermo ay isa lang na pwedeng mangyari habang nagdadalang tao. Masayang sagot nito na kanya ikinagulat. Parang hindi pa napoproseso sa kanyang isipan ang sinabi nito. Dad! Mama is having a child! Magkakaroon na kami ng kapatid! Boses ni Leia at Lawrence ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Magiging daddy ulit ako? Magiging daddy ulit ako! Masayang sigaw niya at agad na inaya ang mga anak sa loob ng silid ng kanyang asawa. Han, anong balita? Anong sabi ng doktor? Kinakabahang tanong nito. Malawak lamang siyang ngumiti at agad na niyakap ang asawa. Ang ganda mo. Maraming salamat, love. Nahulog ang mga luha niya dahil sa labis na kaligayahan. Kahit pa ang asawa niya ay walang ideya man lang. Ha? Para saan? Magkaka-baby sister na kami, Mama! Masayang anunsyo ni Lawrence na agad kinontra ni Leia. Baby brother kaya? Napatawa siya dahil sa mga ito. Katulad ng reaksyon niya kanina ay gulat din si Bella. Han! Tumangutango siya at mapagmahal na niyakap ang asawa.
Wala siyang ibang mahihiling pa dahil lahat ay naibigay na sa kanya. Naibigay yun lahat sa kanya ni Bella. Ang babaeng dahil sa isang aksidente lang ay kanyang nakilala. Ang babaeng kayang tiisin ang lahat para lang mapangalagaan sila. Ano pa nga bang mahihiling niya? Ngayong yakap na nasa kanyang mga bisig ang 3 mga anak, habang malawak ang ngiti ng kanyang asawa na nakatingin sa kanila. Thank you, Dad, for the hard work and for loving us. Mahal ka namin, Daddy. Matamis na usal ng kanyang nagdadalaga ng anak na panganay. Dada. Pareho silang natawa sa kaligayahan ni Isabela nang muli na namang magbanggit ng salita ang kanilang bunsong anak na lalaki. Mukhang may daddy's boy dito ah. Natatawang usal ni Bella nang tuluyan na itong makalapit sa kanila. Malawak ang ngiti nilang mag-asawa nang pagmasdan ng kanilang mga anak. Maraming salamat, Sebastian, sa napakagandang pamilya. Hinalikan siya ng marahan ng kanyang asawa sa labi na ikinangiti niya. Maraming salamat din aking nag-iisang Isabela. Ikaw ang naging daan sa magandang pamilyang to. Mahal ka namin. Nagyakap silang mag-asawa na agad namang sinalihan ng kanilang mabibibong anak. Ano pa nga bang mahihiling ng isang Sebastian Guillermo kung nasa kanya na ang lahat? Maging ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ang kanyang asawa na si Isabela Guillermo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mother for Hire, written by Lyra. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!